Magandang oras mga ka-art lover, mga kababayan. Ito yung balita sa Daily Tribune. Update ito ng nangyayaring road rage shooting sa Antipolo noong kamakalawa lamang. Oh. Isang businessman na merong SUV, Fortuner, tatlo ang nabaril niya. Tatlo dito ay yung mga rider ng motorsiklo at isa mismo ay natamaan din niya sa hita ang kanyang itong live-in partner. Kaya ito, nagumpisa lamang ito sa road rage yung gitgitan lang. Hindi naman natamaan, hindi naman nahagip, hindi naman natamaan yung mga motorista, pero hinabol nila ito. Hinarangan nila ang SUV ng businessman at pinagtulungan nilang suntukin. Kaya walang ibang nagawa ang itong businessman na nagmamadali din ay binunot ang kanyang 9mm CG pistol. Ito'y license pistol pero ganun pa man ay merong kumilik ban ngayon kaya naharap sa napakalaking at napakaraming kaso ang businessman, 3 frustrated murder at isang murder na ngayon dahil patay na daw yung natamaan sa ulo. At narito ang balita courtesy sa atin ng UNTV. Atin panoorin. Pero yung development kasi is nagkaroon nga ng negatibong resulta, namatay na po yung sa mga victim po natin. So, i-amen po natin siya sa murder, mas mataas na kaso po. Mula sa 3 counts of frustrated murder na naunang naisampa sa korte, iakyat sa murder at 2 counts of frustrated murder ang mga kaso laban sa namaril sa road rage incident sa Boso-Boso, Antipolo City, Rizal noong linggo ng hapon. Ayon kay Antipolo City Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Ryan Manungdo, automatic anilang iakyat ng pulisya ang kaso dahil sa naging lagay ng biktima. Actually, siya kasi with or without their demand, i-elevate naman natin kasi yung victim natin is nag-iba yung condition niya. So, ipapile na talaga natin to amend yung previously filed natin na complaint against doon sa suspect. Bagamat may lisensya ang baril ng suspect, maharap din ito sa paglabag sa COMELEC gun ban dahil sa pagdadala ng baril sa labas ng kanyang bahay nang walang exemption mula sa Commission on Elections. Ayon pa sa hepe ng Antipolo City Police, sa ngayon ay isa ang nakalabas na, habang ang isa pang biktima ay nasa stable ng kondisyon at kasalukuyang pang nagpapagaling sa ospital. Noong linggo, nag-viral sa social media ang video ng naturang insidente na kung saan nagkaroon ng suntukan sa pagitan ng biktima at ng suspect na nang lumaon ay nauwi sa pamamaril. Paalala naman ng PNP na kapag nasa kalsada ay huwag pairali ng init ng ulo at tabaan ng pasensya dahil may posibilidad nila itong mauwi sa sakitan. Okay mga kababayan, atin bigyan ng reaksyon itong nangyayaring pamamaril. Nag-umpisa ito sa road rage, yung gitgitan. Ayun yung pagbaril niya ito, yung aktong pagbaril niya, ayan, suntukan muna sila. Ayun, binaril na yun, bumagsak. At itong binuhat niya na babae ay kasintahan niya natamaan ng bala, aksidente lang. At isinakay niya pagkatapos na baril yung tatay, takbuhan na rin yung dalawang anak. Ang pagkakamali kasi dito ng motorista ay na-overtaken siya pero hindi siya nahagip, hindi siya natamaan. Pero dahil sa napakataas ng pride niya, hinabol niya. At ini-screenan niya ang SUV. Kaya natigil tong businessman, nagmamadali ito Kaya nga na-overtaken sila dahil nagmamadali itong naka-SUV. Pero kahit tingnan sa video, ay hindi natamaan yung motorista. Siguro mga 2 dangkal lang siguro ang distansya at talagang malapit na. Pero dahil sa pride ay hinabol ng motorista itong businessman at ini-screenan, and then pagbaba suntukan sila at dumating yung 2 anak at pinagtulungan na nila itong nakaputi. Ayan pinagtulungan nila yan. Ngayon nang nasaktan na itong nakaputi, ayan, bumunot na ng baril at pinutukan sa ulo yung naka-helmet na tatay ng 2. Pagkatapos ng pagbaril, ito, takbuhan, naiwan yung natamaan, si Kaloy, 52, negosyante na tinamaan sa ulo. Ayon sa nakabaril ay may baril din daw yung yung kasuntukan niya.
at inunahan niya pagbaril. Itong isa mga anak to eh. May tinamaan sa kanang braso, daplis lang. Itong isa ang sa dibdib, medyo malubha. At yung asawa, kalibin niya sa hita. So, dalawang frustrated murder ngayon ang kaso niya at isang murder. Ngayon, atin balikan, bakit nangyayari ang road rage? Nangyayari ang road rage dahil sa init ng ulo. Dahil sa, yung muntik ka ng mahagip nang nag-overtake. Ganun naman talaga yan. Kapag muntik kang mahagip, magagalit ka, habulin mo. Pero, huwag mong gawin yan. Kasi hindi mo alam na yung hinabol mo ay may problema, nagmamadali din, at merong dalang baril. Ilalo pa naka-SUV, di ba? Naka-Fortuner, ibig sabihin milyonaryo yun. At pwedeng may baril talaga. At pagdating sa kaso, ay merong pangkuha ng attorney, di ba? At talo ka kung ikaw ay mahirap lang, tapos nakipagsuntukan ka pa, baka ikaw pa ang makulong. Kasi ang kalaban mo, milyonaryo, ganun ang hustisya natin eh. Pero dito ay klarong makulong ito dahil murder nga at dalawang frustrated murder, napakalaking kaso. Kaya kung makuha niya ito ng babayaran niya ay maliit lang ang 20 million dyan, di ba? Para sa ganyan, para mabayaran niya ang pamilya. Ganun naman talaga sa atin kapag sa umpisa lang yung yung galit-galit, kapag arigluhin ng malaking pera ay makalabas na, pero napakasayang dahil lang sa init ng ulo ay nagkaganito. Nakulong pa yung businessman, namatay pa yung motorista dahil sa pride niya, nagipagsuntukan eh. Ang liit-liit na tao, nagipagsuntukan sa malaki. Maliit yung maliit lang na tao tong nabaril. Tapos yung pinagtulungan nila, medyo malaki-laki eh. Kaya siyempre, 3 versus 1, ay magugulat ka talaga, matatakot ka. At kung may baril ka, pagbabarilin mo na yan. Kaya dapat hindi ganun. Ang ginawa dapat ng mga anak ay hindi nila tinulungan sa pagsuntok itong tatay nila. Dapat inawat nila. Di ba? Yan ang tama eh. Awatin nyo habang wala pang nangyaring grabe. Ipinagtulungan nila eh. Yun ang pagkakamali nitong pamilya. Kahit ako ba naman, pagtutulungan ako ng 3, tapos nakita ko na sa peligro ako, anong gagawin ko? Di pa? Defense mechanism. Kaya para sa akin, mali ng 3. Mali ng mga motorista para sa akin na. O ngayon, tingnan natin sa mga comment ng sa YouTube kung saan pabor ang netizens. Sa businessman ba o sa 3 motorista? Mga kababayan. Ito ito unang andun ako sa lugar, kinuyog ng mga rider yung gunman. Umiwas na nga yung isa pero ayaw paawat ng mga kamuti. Ayan. Dahil sa ugali nila, matapang paggrupo, nakahanap sila ng siguradong katapat. Ayan, di ba? May isang anggulo dito sa isa. May isang anggulong video malapitan, nakita ko po doon. Nagpigil po yung lalaking nakabaril sa gilid ng daan. Ayan nagpigil. Inawat pa ng bystander ang isang rider na naka-helmet with blue-red long sleeve shirt. Tinamaan nga sa panga ang lalaking namaril. Natamaan sa panga eh. Kaya nasaktan na eh. Ikaw ba may baril? Anong silbi? Bakit ka bumili ng baril kung hindi mo yan ipaputok kung nasa oras ka na ng peligro, di ba? 3 ang kalaban eh. At pinagtulungan siya. Ito pa isa mga iyakin sa kalsada kahit hindi naman nasagi. Huwag na mag-drive. Ayan. Ito pa, hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pagkatao po pag may nag-overtake. Ayan ito kasing mga motorista. Ako, motorista ako eh. Alam natin na nag-overtake yung tao kasi nagmamadali. Pagbigyan natin. Ang importante, hindi tayo nahagip. Hindi tayo natamaan. Pero kapag natamaan tayo, ibang kwentuhan na yan. Ibang istorya na yan. Kaya, may final verdict, kung ako'y attorney dito,
Mali itong mga rider. Itong businessman ay in self-defense dahil tinamaan na daw sa panga ayon sa bystander, tinamaan sa panga, pinagtulungan itong tatlo at ayaw magpaawat ang tatlo. Mayroon na daw umawat na isa na bystander lang. Sayong na baril pero ayaw magpaawat, matapang talaga. Mataas ang pride at hindi nila alam na may baril, di ba? Ganun talaga. Kapag may kalaban tayo, isa-isa up natin. At pagtingin natin na milyonaryo, huwag nyo nang galawin dahil baka kayo ang marisbakan. Yan ang lesson learned sa mga motorista na ayaw magpa-overtake. Natural lang talaga na may mag-overtake. Lalo na yung mga motor ang bagal-bagal ng takbo niyan. Kaya mag-overtake talaga yung SUV. Kapag rider ka, alam mo na ma-overtakean ka kapag ang takbo mo ay mahina o mabagal. Di ba? Kapag takbo mo 50 lang, overtakean ka talaga ng SUV. Dahil ang SUV tumatakbo yan ng 100 kph. O ayan mga kababayan, kinaklaro ko na sa inyo na hindi mali nitong naka-SUV. Nagmamadali lang siya, nag-overtake, walang nasagi, walang natamaan. Pero ini-screenan siya doon sa unahan at pinagtulungan buntalin nitong tatlo. Ngayon dahil sa self-defense, pumutok ang baril na tamaan ng tatlo. Pati pa yung asawa niya na tamaan pa. Alright, paki-comment sa ating comment section kung anong palagay nyo sa incidenting ito, mga car lover, mga kababayan. Hanggang sa muli, paki-subscribe sa ating channel sa mga bago pa lamang. Maraming salamat.